Mga balitang exclusive, mga balitang nascoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Lalaking nakialam sa away ng mag-asawa patay sa saksak sa Laguna. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang katrabaho sa Binyan, Laguna. Kinilala ang biktima na si Ruel Gepo. Dinala pa siya sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Sa video, tinangkapang tumakbo palayo ng biktima ngunit nadapa siya at naabutan ng sospek. Ayon sa investigasyon, bago ang insidente ay nagiinuman ang dalawa na magkatrabaho sa isang paggawaan ng hollow blocks. Nagkaroon umano ng pagtatalo ang sospek at ang asawa nito at sinasabing nakialam ang biktima. Patuloy naman pinaghahanap ng pulisya ang sospek na naharap sa kasong homicide. Turista binaril habang kinukuhanan ng litrato ang Bukidnon Falls. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Sugatan ng isang 38 anyos na lalaki mula Panabo City, Davao del Norte matapos pagbabarilin habang kinukunan ng litrato sa Abaga, Tabayog Falls sa Talakag, Bukidnon. Ayon sa tour guide ng grupo ng biktima, bigla nilang narinig ang putok ng baril habang nakapose ang lalaki para sa litrato at biglang bumagsak ang biktima sa lupa at agad dinala sa ospital para sa gamutan. Sinabi ng pulisya na posibleng shotgun ang ginamit sa pamamaril batay sa mga sugat ng biktima sa mukha, tiyan at leeg. Iniimbestigahan ng pulisya ang insidente at tinukoy na may mga grupo na nag-aangkin ng interes sa pamamahala ng lugar, kabilang ang mga mula sa Iligan City, Rosario, Salvador del Sur at Talakag. Mayroon na ring mga persons of interest sa nasabing kaso. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspinde ang pagbisita sa Abaga, Tabayog Falls. El Nino namumuro sa Agosto hanggang Oktubre. Matinding habagat, nagbabadya ayon sa Pag-asa. Naritong news scoop ni John Reyes Calata. Posible nang magsimula ang El Nino sa Agosto hanggang Oktubre ngayong taon. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, nagsimulang mamonitor ang posibleng pagdevelop ng El Nino noon pang Disyembre ng nakaraang taon. Lininaw din ni Solis na hindi ito nangangahulugang magkakaroon agad ng matinding init o tagtuyot. Sa halip, maaari itong magdulot ng matinding ulan o intense na habagat season. Aniya, pagtapos ng habagat season ay saka pa lang maaaring makaranas ng dry spell. Dagdag pa ng Pag-asa, kung magtutuloy-tuloy ang El Nino, maaari nang makaranas ng below normal na dami ng pag-ulan sa huling bahagi ng 2026. At yan ang aking news scoop. Ako si John Reyes Calata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Presyo ng mga produktong petrolyo namimiligrong sumirit sa 10 pesos per liter bunsod ng sigalot sa Middle East. Ayon po yan sa Department of Energy. Posibleng tumaas sa 10 piso kada litro ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo bunsod ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, kung aabot sa $20 ang dagdag presyo kada bariles ng langis sa pandaigdigang merkado, posibleng magkaroon ng karagdagang 7 hanggang 10 pesos ang presyo ng petrolyo sa bansa. Tiniyak ni Abad na patuloy na minomonitor ng ahensya ang galaw ng merkado habang nakikipag-ugnayan sa Departments of Transportation at Agriculture kaugnay ng posibleng pagpapalabas ng fuel subsidies. Maaaring ma-activate anya ang fuel subsidy program kung ang average ng Dubai crude ay umabot sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Matatanda ang umakyat na sa $82 ang kada bariles ng Brent crude futures na pinakamataas mula Enero ng nakarahang taon. Para sa News Scoop, Ancho Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon at agrikultura, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga ahensya ng gobyerno hinimok ng Pangulo na magtipid sa kuryente sa gitna ng krisis sa Middle East. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Ipapatupad agad ng pamahalaan ang fuel subsidy program para sa sektora ng transportasyon at agrikultura kapag umabot na sa $80 kada bariles ang presyo ng langis. Tiniyak ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng tumitinding sigalot sa gitnang silangan.
Ayon sa Pangulo, layunin ng hakbang na tulungan ang mga tsuper, magsasaka at mangingisda na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Some of the interventions that we are thinking about is to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri-sector. The agri-sector comes into play because fertilizer is a petroleum derivative that comes from the oil, and for fisher folk. As soon as oil prices breach $80 per barrel, meron na tayong gagawin. Samantala, inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang upang makatipid sa paggamit ng kuryente. Binigyan diin ng Pangulo na mahalagang magsimulang maghigpit ang gobyerno sa sariling konsumo bilang bahagi ng mas malawak na pagtugon sa epekto ng krisis sa enerhiya. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Geopolitics expert na nawagan na unahin ang tao kaysa presyo ng langis sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Narito ang newscoop ni Anjo Rinyun. Unahin ang tao kaysa presyo ng langis. Ito ang panawagan ni geopolitics expert at dating National Security Advisor Clarita Carlos sa pamahalaan sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Ayon kay Professor Carlos, posible ring maging target ng Iran ang mga oil at energy facilities sa Middle East kung saan maraming Pilipinong engineer ang nagtatrabaho, kaya dapat iprioridad ang evacuation ng mga OFW. There was already, unfortunately, a casualty in Israel, and that is so sad, no? But there will be many, many others, especially yung mga engineers and other workers who are working in the refineries. Kasi yun ang tinitira ng Iran. Because total, alagang inapi na siya ng inapi at nakikipag-usap, tapos yung pala, ay bobombahin din siya. Susundan yung sinasabi niyang Samson option. Sabi niya, if I'm going down with you. Sama-sama na tayo. Umaasa naman si Carlos na hindi na lalala at lalawak ang sigalot sa iba pang bahagi ng daigdig, lalo na sa Pilipinas. We will only be involved if mag-spill over to sa conflict between China and US sa Taiwan. Pero nakita mo yun, nagsasalita yung China and Russia. Wala namang nakikinig sa kanya. Wala nakikinig kay Putin. Walang nakikinig kay Guterres ng UN. Inyong narinig ang tinig ng geopolitics expert na si Professor Clarita Carlos sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Anjo Rinyun, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaming mahirap ang ibiyahe pauwi ng bansa ang mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Naritong news scoop ni Terence Molave. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pahirapan pa ngayon ang pagbiyahe pauwi sa mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa press conference sa Malacanang, tiniyak ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ang lahat para maiuwi ang mga Pilipinong ipit sa kaguluhan pero nananawagan ng umuwi ng bansa. Sa datos ng gobyerno, nasa 1,416 na Pilipino ang humihiling ng repatriation mula sa Israel, Jordan, Bahrain, Dubai at Abu Dhabi. Kabilang dito ang mga OFW na tapos na ang kontrata at mga Pilipinong nakatira sa mga danger area pero hindi pa makauwi dahil sa mga apektadong flights at saradong paliparan. Pinayuhan ng Pangulo ang mga Pilipino sa Middle East na maghanap at manatili sa ligtas na lugar, umiwas sa mga lugar na nasa sentro ng panganib at makinig sa utos at payo ng kanilang mga host country. Para sa News Scoop, ako si Terence Molave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Flash Report. Formal nang itinagutos ng Kamara sa House Committee on Ethics and Privileges na agarang aksyonan at magkasa ng meeting para suriin ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay sa actress na si Ann Curtis. Matatandaan sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice, ibinahagi ni Suntay ang kanyang imagination at nag-init pa umano siya nang makita niya ang TV host na si Ann Curtis. Sa hearing ng Justice Committee, tinawag ni Vice Chairperson Representative Isabel Zamora na offensive, uncalled for at irrelevant ang mga sinabi ni Suntay sa pagdinig.
Ang aksyon ng Kamara ay inihayag sa plenaryo ni Zamora matapos irekomenda ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag, ang chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, na investigahan ng Ethics Committee si Suntay. Inaasahan namang dadalo si Suntay sa mga pagdinig sa sandaling ma-schedule na ng Ethics Committee ang hearing na pinamumunuan naman ni 4Peace Party List Representative JC Abalos. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Zamora. Madam Speaker, I move to refer the speech of Representative Ann Matibag to the Committee on Ethics and Privileges for its appropriate action. There is a motion to refer the privileged speech of the Honorable Ann Matibag, as well as the interpellations and manifestations, to the Committee on Ethics and Privileges. Is there an objection? The chair hears none. The motion is approved. The speech of the Honorable Matibag is referred to the Committee on Ethics and Privileges. Majority Leader. Madam Speaker, I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges schedule a meeting to first conduct a thorough assessment on the actuations and statements of Representative Jesus Bong C. Suntay relative to the question of privilege of Representative Ann Matibag. Second, to require Representative Suntay to appear in the hearing of the committee. Third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Is there an objection? The chair hears none. The motion is approved. At yan ang naging diskusyon sa pagitan ni na San Juan Representative Isabel Zamora at House Deputy Speaker Janet Garina. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Taodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Domino effect na impact ng giyera sa Middle East sa karaniwang Pilipino dapat paghandaan ng pamahalaan ayon sa isang senador. Naritong newscoop ni Angelo Bainio. Nanawagan si Senate Committee on Finance Vice Chairman Senator Bongo sa pamahalaan na paigtingin ang paghahanda sa posibleng domino effect ng giyera sa Middle East na inaasahang tatama sa kabuhayan ng mga karaniwang Pilipino. Ayon kay Go, dapat maging handa ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa epekto ng sigalot na maaaring maramdaman mula sa sektor ng mga overseas Filipino workers hanggang sa mga tsuper at commuters sa bansa. Kasunod nito, muling lumutang ang mga panawagan na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Layo nitong maibsan ang pasanin ng publiko laban sa banta ng mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel na direktang nakakaapekto sa inflation o presyo ng mga bilihin. Binigyang din ng senador na anumang anyo ng tulong, maliit man o malaki, ay krusyal para sa mga pamilyang hirap sa buhay at handa siyang tumulong. Importante po, buhay tayo, magtulungan tayo, lumangon tayo. Kaya po natin ito. Kilala naman po ang Pilipino sa pagtutulungan. Kaya po ako narito ngayon, sa abot ng aking makakaya, tutulong po ko sa inyo. Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, basta kaya po ng katawan ko at panahon. Samantala, bago ang naturang pahayag, nagtungo si Go sa Mandaluyong City upang personal na bisitahin at abutan ng tulong ang mga residente roon na biktima ng naganap na sunog. Tiniyak ng senador na patuloy ang kanyang pag-iikot upang makapaghatid ng serbisyo sa mga biktima ng sakuna sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng bansa. Impeachment complaint ni VP Sara hindi hihina matapos isantabi ng Kongreso ang dalawang reklamo. Ayon yan kay Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Naritong newscoop ni Kim Gomez. Naniniwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na hindi hihina ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng pasya ng House Justice Committee na isantabi ang unang impeachment complaint na inihain laban sa pangalawang Pangulo. Sa katunayan anya ay karamihan sa National Unity Party ay susuporta sa impeachment sa pamamagitan ng conscience vote at hindi dahil sa marching orders ng partido. Samantala, kampante rin ng kongresista na ang nalalabing impeachment complaints kabilang na ang kanyang mismong inihain ay sufficient in substance.
according to their own conscience and promptly, and they will look into the matters. For example, like yung ebidensya, yung tinatawag nating mga factual evidence na makukuha po nila doon. Yun ang sa akin lang po, ang panalangin ko. They will not look at it as a political thing sapagkat yan ang pong impeachment nasa Constitution po yan Tinig ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gobyerno wala ng budget dahil halos sa utang na lang napupunta. Alamin muna natin kung fact or fake. Tax. Yan ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan. Mula sa kapanganakan hanggang kamatayan, may buwis tayong binabayaran. At dito kinukuha ang pondo para sa kalsada, edukasyon, healthcare at iba pang serbisyo. Pero sa gitna ng isyu ng korupsyon at lumalaking utang ng bansa, tanong ng marami, malapit na bang mamulubi ang gobyerno dahil sa utang at interes? Alamin natin kung fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Ayon sa Bureau of the Treasury, umabot sa 1.58 trillion pesos ang budget deficit noong 2025, mas mataas ng 4.68% kumpara noong nakaraan at lampas sa target na 1.56 trillion pesos na itinakda ng Development Budget Coordination Committee. Lumaki ang kakulangan dahil sa mas mahinang koleksyon ng kita, halos 2% ang kulang sa revenue target matapos pumalya ang mga pangunahing tax agency. Bagamat mas mataas ang ginastos kumpara noong 2024, bahagya naman itong mas mababa sa nakaprograma sa gitna ng issue sa flood control corruption scandal. Mas mataas man ito kaysa sa 1.51 trillion pesos noong 2024. Bumuti ang deficit to GDP ratio sa 5.63% mula 5.70%. Gayunman, lagpas pa rin ito sa 5.5% ceiling ng pamahalaan. Sa Disyembre naman, lumiit ang deficit ng 4.96% sa 312.2 billion pesos. Factor fake. Hindi ubos ang budget at hindi lahat na pupunta sa utang. May deficit? Oo, nangangahulugan ito ng pangungutang. Pero patuloy pa ring may pondo para sa serbisyo publiko. Hindi pa ito senyalis ng pagkalugi ng bansa. Ngunit malinaw na kailangan ang mas mahusay na pangongolekta ng buwis at mas mahigpit na paggastos upang hindi tuluyang lumaki ang utang sa hinaharap. Para sa Factor Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Alden Richards, kinilala bilang isa sa top taxpayers ng bansa noong nakaraang taon. At bagong album ng SB19 na wakas at simula, malapit ng i-release. Alamin sa iSpotted Report. Yan po. Para sa aking balitaan showbiz, pinarangalan si Alden Richards bilang isa sa mga most valuable taxpayer ng 2025 sa ginanap na tax campaign kick-off event ng Bureau of Internal Revenue sa Jose Rizal Coliseum. Ang pagkilalang ito ay ginagawad sa mga individual na naging huwaran sa maayos, tama at tapat na pagbabayad ng buwis. Layunin ng parangal na ito na hikayatin ang publiko at mga kilalang personalidad na maging responsable at makiisa sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa tungkulin bilang mamamayan. Ayon kay Alden, ang pagbabayad ng tamang buwis ay hindi lamang legal na obligasyon, kundi isang mahalagang ambag sa nation building at pag-unlad ng bansa. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, handa na ang P-Pop Kings na SB19 para sa release ng kanilang bagong album na Wakas at Simula. Sa caption ng kanilang teaser, makikitang universe ang inspirasyon ng grupo sa nasabing album, habang iniuugnay naman ng kanilang fans ang caption sa Planetary Parade na naganap nitong weekend. Sa last part ng teaser, makikita ang isang semicolon kung saan binigyan ng iba't ibang meaning ng netizens kalakip ang kanilang suporta sa grupo. Ayon sa SB19, mapapakinggan na
na sa March 27 ang Wakas at Simula album bago matapos ang kanilang concert na gaganapin sa April 18. Matatanda ang inilabas din na SB19 ang Simula at Wakas kick-off concert album noong Enero, habang ang latest viral single naman na Visa nitong nakaraang buwan na mayroon ng 2 milyong views sa streaming platforms. At iyan aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Bureau of Customs magsasampa na ng kaso laban sa mga kumpanyang nasa likod ng mga hindi na ipadalang balikbayan boxes. Ngayon po, nagpalit po ng bagong NBI Director. Ipupurso ko po dahil mag-joint filing po kami ng kaso doon sa 11 mga kumpanya na nandito sa Pilipinas. Papailan po namin yan ng large-scale estafa. Mabigat po yun. Dahil pag inisip po ninyo, yung mga nalikom po na bayad mula sa ating mga OFW sa abroad, pag pinagsama-sama po yung bayad nila, hindi po bababa ng 300 million pesos yun. Hindi po biro ito. Of course, bawat isang box, ang bayad ng kababayan natin, mga $80 hanggang $120 per box. So parang 5,000 hanggang 7,000 piso po yun. I-multiply po ninyo yan sa at least 54,000 boxes, 300 million plus po yun. Wow. Kaya po to, hindi po birong krimen po to, hindi ito ordinaryong pagkakamali. Talaga po nagkalokohan po rito, talagang kinuha yung bayad nila. Pagdating dito, walang intensyon na i-deliver po yung kanilang mga boxes. Tapos ang nasisig, customs. Nakalagay kasi sa mga websites itong mga kumpanya na to, pending sa Bureau of Customs. Kaya nung makita ko po sa social media na marami nagagalit si Customs, inalam ko kung bakit. Yung pala, nakalagay sa mga website nito mga kumpanya na to, pending sa BOC. Mali naman po yun. Kaya niresolve po natin yan. Nagpatulong tayo kay Secretary Frederick Go at sa Pangulong Bongbong. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng newsroom, pagpapatupad ng provisional fare increase posible sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Gobyerno, wala na daw budget dahil halos sa utang na lang napupunta. Alamin kung fact or fake. Marvin Agustin, hindi proud sa nakuha award ng kanyang restaurant dahil hindi raw kilala yung nagbigay. Alamin natin kung fact or fake. Kumita sa pamamagitan ng online busking. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo ba maaari kang ma-stress kahit nananaginip ka lang? Let's prove it! Samar Escapades, tuklasin ang ganda ng caves at rivers sa highly recommended. Hindi hinulugan ng employer ang SSS ng empleyado. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Paul Salas, inaming nahaharas minsan kapag nagpe-perform. Lexi Fernandez, ipinagtanggol ang boyfriend na si Gil Cuerva sa isyong meron itong video scandal. Anak ng singer na si Dulce na si Ezra David, igugroom ng Viva na maging isang Carlo Aquino. Tuesday Vargas, walang pake sa mga nambash sa kanya nang manawagan sa Facebook na nangangailangan siya ng trabaho. At alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Wednesday sa Weather Report. Dynasty Bill, malaki ang tsansa na maisabatas. Ayon yan kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Naritong news ko, Kim Gomez. Naniniwala si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na malaki ang tsansa na maisabatas ang anti-political dynasty bill. Ito anya ay kung matitimbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng epekto ng panukala sa mga miyembro ng Kongreso at kagustuhan ng mga Pilipinong wakasan na ang dinastiya. Ayon kay Congressman Erice, halos 80% sa Kongreso na saklaw ng dinastiya ang maaaring maapektuhan sakaling maisabatas ang bill. Pagkapasa na ito, yung political will ni Presidente dahil ginawa niyang priority. Ibig sabihin, mamimili siya yung kagustuhan ng mamamayan na gusto niya i-satisfy o yung
kanyang mga political allies at yung kanyang pamilya na miyembro ng political dynasty. Pag hindi binitawan niya yan, sasabihin, lahat ng sinasabi niya reforma, bola-bola lang. Magiging kredibilidad ng Pangulo lalo babagsak. Kaugnay nito, itinutulak naman ng mambabatas ang panukalang limitahan ang political dynasty sa second degree of consanguinity, kabilang ang immediate family. Yes, second degree kasi sa tingin ko, yung third and fourth degree, impossible na ang implementation. It will not work as a law kasi magpipinsan, halimbawa, tinatanong ko yan, magpipinsan, sabay-sabay na nag-file, sino yung qualified? May nagsasabi, toss coin. Sabi ko naman, yung isa nag-aral ng abogasya, nagkakadalubhasa sa paggugobyerno, yung isa naman, standby. Kung nanalo yung standby, di parang, parang retrogressive masyado yung rule na yon. Tinig ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Irice sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Paghahanap ng ibang mapagkukunan ng supply ng langis, iminungkay ni Senador Erwin Tulfo. Naritong News Scoop ni Celi Ortega Bueno. Makabubuting humanap ng ibang sources o pwede mapagkunan ng supply ng langis ang bansa. Minungkahi ni Senator Erwin Tulfo, nababahala kasi ang senador na kapag tumagal pa ang tensyon sa gitnang silangan, posibleng magkaroon ng rationing ng supply na langis at hindi ito sasapat. Hindi rin kumpiyansa si Tulfo kahit pa nangako ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na dodoblehin nila ang produksyon ng petroleum products. Ito dahil saan anya dadaan ang mga barko na naghahatid ng langis kung nagbanta ang Iran na harangin at palulubog mga oil tankers na dadaan sa Strait of Hormuz. Inirekomenda ni Senator Tulfo na ikonsidera ang pagbili ng oil supply sa Indonesia at Malaysia na siya rin pinagkukunan ng mga maliit na players ng oil industry sa bansa. Ngayon pa lamang anya may mga nagtaas na sa presyo ng langis at asahan yan sa mga susunod na araw, lalo't inaasahan ng maraming bansa na kukulangin ang supply sa pagpatuloy ng gulo sa Middle East. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagpapatupad ng provisional fare increase, posible sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Naritong news ni Jen Patrolya. Posibleng magbigay ng provisional fare increase ang Land Transportation and Regulatory Board sa oras na umabot sa 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, isinasaalang-alang ang hakbang dahil sa pagtaas ang presyo ng langis sa world market bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Nakabinda rin anya ang petisyon para sa fare hike ng mga bus at jeepney. Kasunod ng inihirit na 2 pesos minimum fare habang mga TNVS ay 2 pesos dagdag sa flag down rate. Ang mga provincial bus humihirit ng 50 centavos kada kilometro at ang mga P2P bus naman ay naghahangad ng 30 hanggang 40% na taas pasahe. Samantala wala pang petisyon ng mga UV Express at mga regular na taxi. Kaugnay nito, naghahanda na rin ang Department of Transportation para sa posibleng pagpapalabas ng fuel subsidy kapag umabot sa $80 bariles ang presyo ng langis sa world market. Ako sa Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Number 4, NCRPO Top Most Wanted Calabozo sa Malabon City. Naritong news ni Danny Cruz. Inaresto ng mga tauhan ng Substation 3 ng Malabon City Police Station, katuwang ang operatiba ng Warrant Section, ang isang lalaking kabilang sa listahan ng mga most wanted persons sa lungsod. Kinilala ang suspect na si alias Eric, 29 na taong gulang, binata, walang trabaho, tubong probinsya ng Romblon at kasalukuyang naninirahan sa number 60B, Pandayan, Pira Street sa Barangay 148, Baryong, Caloocan City.
Isinagawa ang pag-aresto sa kahabaan ng MH del Pilar sa Barangay Pangulo nang makatanggap ang Station Tactical Operations Center ng impormasyon sa pamamagitan ng SMS na namataan ng wanted sa lugar. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ang suspect sa kasong rape at sexual assault sa ilalim ng Article 266-A, 2 bilang ng Act of Lascivious Business. Ang kaso ito sa kasong kriminal na kinakaharap ng suspect. Ang warrant ay inilabas ng presiding judge ng Family Court Branch 4 ng lungsod na may petsang February 9, 2026. Ayon kay Police Colonel Alan Umipig, ang suspect ay number 4 top most wanted person ng regional level ng NCRPO, number 2 most wanted person sa district level ng Northern Police District, at number 1 naman na most wanted person sa station level ng lungsod ng Malabon. Metro Patrol Dami Cruz, nasempilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Programang hindi lamang pampalakasan, aarangkada na sa Aliw Channel 23, bigating host ng mga hosts, marami yan, ng programa. Kilalanin sa isang special report. Aarangkada na sa Aliw Broadcasting Corporation ang programang hindi lamang pampalakasan, kundi pati pangkalusugan. Makakasama ang dalawang bigating personalidad sa larangan ng sports, ang aktor at dating PBA player at Hall of Famer Benji Paras at ang sports analyst at dating PBA player at Hall of Famer Ronnie Magsanok sa programang Walang Bolahan. Sa ginanap na contract signing sa City State Center, Pasig City, present sina Aliw Broadcasting Corporation President Benji Ramos, Executive Vice President General Manager Attorney Macnil Rante, Vice President for Business Development Dennis Antenor Jr. at OIC Station Manager at Special Assistant to the Chairman Antonio Carlos Cabangon. Gayon din ang dalawang host ng programa. Plano ni Paras at Magsanok na ibahagi sa Walang Bolahan ang kanilang personal na karanasan para sa positibong pagbabago ng mga tagapanood at tagapakinig, partikular na ang mga atleta. Sabi nga ni Benji, as former student athletes, we would like to tell our version of the story and at the same time use that venue or that pathway to encourage the younger generation who lives in a different platform right now to also embrace being active, fit, and have a balanced lifestyle. Target din ni Magsanok na makuha ang kiliti ng mga audience sa pamamagitan ng komedya. Kung akala na marami si Papa Bear ay isang komedyante, sa pagkakilala ko kay Papa Bear mula nung siya ay 12 years old, matalinong tao. Una. Pangalawa, yung pagpapatawa niya, dahil lang pangailangan lang yan. No, very smart si Benji talaga. Nobody wins the Rookie of the Year and the MVP award in one single season and not be replicated if this person is not smart. So I take his lead because this is his comfort avenue and we will build from there. Kasi naniniwala ako na si Papa Bear kabisado ng kiliti ng masa. Siniguro naman ng Aliw Broadcasting Corporation sa katauhan ni Dennis Antenor Jr. na isinaalang-alang nila ang interes ng publiko sa pagpili at pagbuo ng mga programang ihahandog sa mga Pilipino. Lahat po ito ay pinag-isipan. At ang pinakaunang nasa isip po namin na the biggest consideration are you guys, our listeners, our viewers, our followers. And of course, we always say to it na we always come up with a new thing also as part of our service sa aming mga minamahal, mga loyal, at saka mga kaibigan na mga sponsors. Abangan nyo po ang mga programang ito. Hindi lang po ito sa radyo, hindi lang ito sa TV, especially po ito sa mga online followers po natin. Mapapanood at mapakikinggan ang programang Walang Bolahan sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 simula Marso 21 tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At yan ang aking report. Ako si John Riz Calata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Marvin Agustin hindi proud sa kanyang nakuhang award doon sa kanyang restaurant dahil hindi raw kilala ang nagbigay? Ha? Alamin muna natin kung chismis o totoo sa Fact or Fake.
Para sa aking fact or fake, hindi umano proud si Marvin Agustin sa nakuha nitong award para sa kanyang restaurant na Kochi. Ito ang kumakalat na balita dahil sa umano hindi naman kilala ang nasabing award-giving body na nagbigay dito ng award. Bagamat masaya raw ang picture na naglabasa na hawak ni Marvin ang award, pero pagkatapos umano ng picture taking ay balik na ito sa dati na hindi na-appreciate ang nasabing award. Pero ito ba ay fact or fake? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake? Sa aming ginawang research, aming napaglaman ay sa itong fake. As a matter of fact, masayang-masaya si Marvin dahil napasama ang kanyang restaurant na Kochi sa mga nabigyan ng award ng Michelin Guide Philippines 2026. Ayon sa aktor, napasama ang Kochi sa mga best value for money restaurants na nag-o-offer ng 3-course meal sa napaka-reasonable price. Sa kanyang Instagram account, ipinost pa ni Marvin ang nasabing balita kung saan sinabi nito sa caption na Kochi has been awarded Beef Gourmand by the Michelin Guide Philippines 2026. Ayon pa sa aktor, ang nakuwang karangalan ng Kochi ay para sa mga taong involved dito, kabilang na ang mga staff at mga customer. Kasabay nito ang pasasalamat ni Marvin sa mga guests ng Kochi na patuloy na tumatangkilik sa kanyang restaurant, kung saan na nasabing award umano ang reminder na patuloy silang gagawa ng mga recipe na galing sa puso. Sa isa pang post ng aktor, sinabi naman ito na mula sa pagiging mascot hanggang sa pagtanggap ng Michelin Beef Gourmand Award, dito niya raw napatunayan na dreams do come true. Samantala, inamin naman ni Marvin na dumaan din siya sa panahong muntik na siya mag-give up, ngunit dito niya raw nadiskubre na sa mga oras ng kagipitan, doon ka mas lalong magpursige. At yan aking fact or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake? Paul Salas inaming naaharas minsan kapag nagpe-perform. At Lexi Fernandez ipinagtanggol ang boyfriend na si Hil Cuerva sa isyong meron itong video scandal. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tahas ang inamin ni Paul Salas na hindi siya ligtas sa mga panghihipo at panghahalik kapag naimbitahan siya mag-perform sa event. Ayon sa aktor, maraming pagkakataon na talagang nanakawan siya ng halik at nahihipuan siya sa mga live events na kanyang pinupuntahan, lalo na raw sa mga probinsya. Ayon pa sa aktor, hindi raw talaga maiwasan na may mga magnanakaw ng halik at ng hihipo. Kasabay nito ang pagbanggit ni Paul ng isang pangyayari na naganap noong 76th founding anniversary sa Brooks Point, Palawan noong June 2025, kung saan isang babae naman ang natumba dahil hinila niya ang monoblock chair na inuupuan nito. Ngunit ayon sa aktor, hindi niya raw alam kung ano ang nangyari at next day pa niya nalaman kung saan nasa eroplano na siya pabalik ng Maynila. Agad din daw siya nag-message sa nasabing babae at humingi ng sorry. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, ipinagtanggol ni starstruck alumna na si Lexi Gonzalez ang ex-boyfriend na si Hil Cuerva na kasalukuyang nadadawit sa isang scandal video. Sa isang social media post, pinasaringan ni Lexi ang mga nagpapalaganap ng issue kung saan sinabi nito na huwag agad maniwala sa mga kumakalat online. Dagdag pa na aktres, maaaring maharap sa mga legal na pananagutan ang mga nagpapakalat na nasabing sensitibong video o impormasyon. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagkalat na nasabing video online. Sa kasalukuyan, wala pa rin direktang pahayag si Hil tungkol sa issue. At iyan aking balitang showbiz para sa metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Vice President Sara Duterte nagsampa ng kasong perjury laban sa kanyang dating tauhan na si Ramil Madriaga. Precautionary hold departure order laban sa magkapatid na kongresistang Yapa, inisyu ng Sandigan Bayan. Panawagang buwagin ang Bureau of Customs, imposible pa, ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno.
Expired o inactive fuel subsidy cards ng mga PUV operator, inasikaso na ng DOTR at LTFRB. Ginagawang Pasig Marikina River Channel Improvement Project muling sinuri ng DPWH. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba bang mga balita sa pagbabalik ng News Group? 11 vice mayor at isang mayor mula sa Bulacan stranded sa Dubai, United Arab Emirates sa gitna ng sigalot sa Middle East ayon sa DILG. Bumiyahe ng walang pahintulot, pinabulaanan ng ahensya. Pagpapatigil sa trade agreement sa pagitan ng Amerika at Espanya, ibinabala ni US President Donald Trump. Bangko Sentral ng Pilipinas itinaas sa 1 million pesos ang threshold para sa mga normal na cash transactions. Bilang ng mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections, umabot na sa higit 2.6 milyon ayon sa COMELEC. Pagtanggap ng international outbound mail items gaya ng mga sulat, parcels at express mail service, pansamantalang sinuspinde ng Philippine Postal Corporation para sa 35 bansa dahil sa gulo sa Middle East. Kumita sa pamamagitan ng online busking. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung ikaw ay marunong kumanta o tumugtog ng isang instrumento, subukan kumita sa pamamagitan ng online basking. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, kailangan ng maayos na setup. Hindi kailangan ng mamahaling device. Basta't may cellphone, microphone, musical instrument, internet connection at isang tahimik na lugar para makapagsimula. Sunod, simulan ang pagla-live ng iyong performance at mag-set ng regular na schedule para tumaas ang iyong engagement. Maging consistent at palagi makipag-interact sa mga manonood. Maaari kang mag-shoutout at tumanggap ng request. Sa online basking, mahalaga ang connection sa mga viewers dahil dito manggagaling ang iyong suporta at kita. Kaya kung may talento ka at handa kang iparinig o ipakita ito sa mas malawak na audience, subukan ng online basking. Baka sa isang live stream lang magsisimula ang iyong career bilang isang sikat na performer. Kaya itry mo na. Sabi nga diba, hindi na pupulot ang pera. Game Zone! Kapag hindi na maganda, pause na muna! Game Zone! Minsan ay hindi may iwasan ang stress mula sa iba't ibang problema o responsibilidad sa araw-araw. Kaya naman, may mga taong pinipili na lamang ang matulog at magpahinga upang kahit papaano'y mabawasan ang pag-aalala. Pero may mga tao rin namang nagsasabi na sila umano ay nakakaranas ng matinding kaba at pressure kahit sa panaginip. Pero totoo bang maaari kang ma-stress kahit sa panaginip? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Kendra Cherry, isang
Samar Escapades. Tuklasin ang ganda ng caves at river. Alamin sa highly recommended. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Isa ka ba sa naghahanap ng pupuntahang lugar para magbakasyon? Tara na at damhin ang natural na ganda ng lalawigan ng Samar. Unahin na ang Sohotan Cave and Natural Bridge Park na matatagpuan sa Basay, Samar, kung saan makikita dito ang mga limestone caves, rock bridges, lush forest at underground rivers na magandang experience para masubukan ang magboating. Kung looking for adventure sites naman, subukan na ang Langon Gumingob Caves na isa sa pinakamalaki at kilalang cave systems hindi lang sa Samar kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Siguradong worth it din ang pagod na mararanasan dahil captivating at breathtaking ang tanawin dito. Bukod pa dyan, mayroon din itong mga stalactites at stalagmites sa bawat sulok ng kuweba at pwede ring subukan ang nakaka-excite na rappelling activity. Hindi rin magpapahuli ang mga beaches sa Samar, lalo na ang Malahog Beach na pwedeng tambayan, lumangoy at mag-sunset stroll. Kung island hopping naman ang hanap, i-explore na ang Biri Island, ang isla na may iba't ibang rock formations na pwedeng pang photoshoots. Narito rin ang Lulugayan Falls na perfect sa hiking experience at hiking activity, kung saan mayroong spot para mag-picnic, mag-relax at i-appreciate ang ganda ng tanawin. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Baka ito na ang oras para ilabas ang iyong adventurous side at sumubok ng mga bagong activities. At yan ang ating highly recommended. Hindi hinuhulugan ng employer ang SSS ng empleyado. Alamin ang kaparusahan ng employer sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Hindi hinulugan ng employer ang SSS ng empleyado? Nako, bawal ito. Isa sa mga ikinakaltas sa buwan ng sahod ng mga empleyado ay ang kontribusyon para sa Social Security System. Ang kontribusyong ito ay isang pondo para sa proteksyon at seguridad sa hinaharap ng isang empleyado at para sa kanyang pamilya kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Ngunit paano kung hindi pala nire-remit ng employer mo ang buwan ng hulog sa SSS? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Republic Act No. 11199 o mas kilala bilang Social Security Act of 2018. Obligasyon ng bawat employer na ibawas sa sweldo ng kanilang mga empleyado ang buwan ng kontribusyon sa Social Security System at i-remit ito kasama ang share ng employer. Ang sino mang lumabag na employer ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 5,000 piso hanggang 20,000 piso. Babayaran din ng employer sa SSS ang penalty sa pagkakautang at interest na may katumbas na 3% sa kada buwan na hindi naghulog. Bukod pa rito, maaaring makasuhan ng employer ng estafa kung saan binabawas sa sweldo ng empleyado ang kontribusyon pero hindi ito nire-remit. Kaya sa mga employer, huwag ipagkait sa mga empleyado ang pinaghirapang benepisyo. Huwag umiwas sa responsibilidad para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Mga Pinoy nagningning sa Cagbalete leg ng Philippine Kiteboarding Tour. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kahit pabago-bago ang hangin at alon, nagtagumpay sina Cyril Dacudaw at Doke de los Santos sa ikalawang leg ng Philippine Kiteboarding Tour Season 11 na ginanap sa Cagbalete Island, Mauban, Quezon Province. Nasungkit ni Dacudaw ang kampyonato sa women's foil racing matapos talunin si Trina Trey ng Estonia. Ngunit nakabawi si Trey sa twin tip racing at tinalo si Dacudaw sa nasabing kategorya. Nakuha naman ni Maria Lynn Montales ang ikatlong pwesto. Sa freestyle division, muling naghari sina Thailand's na Prichit Pudla at Trina Treya. Pumangalawa si Ray Sastre at pumangatlo
ang SEA Games bronze medalist na si Warner Hanoya sa men's division. Sa women's side, kabilang sa nagwagi sina Madeline Portrats ng Germany at Dakudaw. Sa Masters Twin Tip Racing, nagpakitang gilas sa veteranong si De Los Santos at tinalo sina Derek Sakapano at Tumskri Vonagov ng Estonia. Sa men's foil racing, nagkampiyon si Joseph Weston ng Thailand. Pumangalawa si Hanoya at pumangatlo si Stefan Vance ng Northern Ireland. Muling nagwagi si Pudla sa men's twin tip racing matapos talunin sina Vance at Hanoya. Samantala, nakuha ni Philippine Kiteboarding Association President J. Ortiz ang titulo sa Grandmasters Racing. Ang huling leg ng torneo ay gaganapin sa Boracay mula Marso 13 hanggang 15. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Anak ng singer na si Dulce na si Ezra David, igugroom ng Viva na maging isang Carlo Aquino. At Tuesday Vargas, walang pake sa mga nambash sa kanya nang manawagan sa Facebook na nangangailangan siya ng trabaho. Narito ang iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Ezra David, anak ng singer na si Dulce, na malaki ang plano sa kanya ni Vic Del Rosario ng Viva Artist Agency. Ayon kay Ezra, hindi niya ina-expect na makikipag-meet sa kanya si Vic, pero noong nang meeting daw sila ay napakarami nitong plano sa kanya. Impress umano sa kanyang credentials si Vic, lalo na noong nalaman nito na 16 years na siyang umaarte at kumakanta sa teatro. Pero sinabi ni Ezra na hindi pagiging singer ang plano sa kanya, kundi pagiging serious actor. Anya, excited na siya at game na game sa mga plano sa kanya ng Viva Films. Dito na rin daw nasabi ni Vic na gagawin siyang dramatic actor ng Viva tulad ng hanay ni Carlo Aquino at JC Santos. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, dinagsa ng mga hate comments ang komedyanteng si Tuesday Vargas matapos na manawagan ito ng trabaho sa pamamagitan ng kanyang social media account. Matapos ang kanyang panawagan, dinagsa ng kung ano-anong tawag ang aktres tulad ng laos, walang career, attitude at kung ano-ano pang maaanghang na akusasyon. Ngunit ayon kay Tuesday, wala siyang pakialam sa mga nanlalait sa kanya. Hindi naman daw siya nagagalit sa mga ito at in fact umano ay natutuwa pa siya dahil ang daming reaksyon. Marami raw ang nag-aalala sa kanya pero nakakalungkot daw dahil may mga ilang nanlalait. Hindi raw kasi alam ng mga ito ang buong kwento kaya't nakakapagsalita ang mga ito na masama laban sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa pinamay todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Kung gusto mong umasenso, huwag kang mainggit, kundi mas magpakasipag ka. Gamitin mo yung inggit bilang inspirasyon para mas galingan mo pa. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZ X account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest